Sa pagpapatuloy ng ating paglalakbay, papasukin naman natin ang mundo ng linamnam. Ibibita natin ang iba't ibang pagkaing pinagmulan ng sarap na tinatawag na umami. So para sa episode na to, pe-prepare ko yung madalas ito nang ginagawa sa internet na halos hindi talaga ako gumagamit ng asin. Patis talaga ang ginagamit ko. Pasok sa tema ng episode na to dahil sa umami. This crossing na to, we're intending to use it for our umami episode. So yung linamnam na naglalaro dun sa bibig, that's what we're really trying to achieve. Kasabay ng pagtuklas natin ng mga sangkap na naghahatid ng linamnam sa mga pang-araw-araw nating kinakain. Yung cheese flavor kagad yung sumasalubong sa bibig mo. Then naglalaro yung umami. May culinary artist na, oh my God, hindi ko na kailangan mag-import sa ibang bansa. Or pag napunta ako ng Davao, at least makakatikim ako ng quote-unquote authentic blue cheese. Tuwing titikim tayo ng isang putahe, madalas hinahanap natin yung pakiramdam na buong-buo ang lasa ng pagkain. Yung may kakaibang kilig na bumabalot sa dila sa bawat subo, na tila may kasamang munting tinig na kumukumbinsi sa ating, sige pa, kain pa! Sa Japan, tinatawag ang experience na ito na umami na ang ibig sabihin ay pleasant savory taste. Tayo mga Pinoy, linamnam ang salitang gamit para sa lasang ito. Hindi na nakakagulat na may sarili tayong translation ng umami, lalo pat mayaman ang bansa natin sa mga seafood na isa sa mga pangunahing pinagmumulan ng malinamnam na lasa ng pagkain. Isa ang pilaring aqua farm dito sa Pangasinan sa maraming mga patuloy na naghahatid ng lasang ito sa mga Pinoy sa pamamagitan ng kanilang mga fish ponds na umaabot sa higit kumulang 3 ektarya. Gano'n siya kahirap i-maintain? Medyo mahirap din i-maintain kasi unang-una, kailangan may makuha kang magaling na caretaker. Kasi ang buhay ng fish pond ay nasa caretaker. Yung buhay na maisda, kailangan laging labas-pasok ang tubig. Kasi kung hindi lalabas-pasok ang tubig, yun ang cost ng magtatangok. Yes, tangok yung ano. Ano pong tawag? Tangok sa Pangasinan, yung parang fish kill. Fish kill, okay. Fish kill, kasi kulang ng oxygen. Yung imbalance po ng environment doon sa tubig. So, kailangan labas-pasok ang tubig. Itong property ninyo, gano'n naman po karami yung nai-yield Nilalagay ninyo? namin. Opo. Oo. Halimbawa, pagka mag-grow out kami sa isang pond, mga 5,000. May mga nabisita na rin tayong aquaculture farm sa Pampanga kung saan napa-experience pa natin sa ilang mga kapuso ang linamnam na mga seafood sa iba't ibang pangmalakasang dishes. Sak muna! Ang sarap, parang gusto ko ikanin. Thank you. Wala ba tayong pampukpok? Ito yung pinakamasarap na part! Alam nyo bang maski sa mga mabundok na lugar ng Rizal, pwede kang maka-experience ng seafoods? Dito kasi sa Wavecrest Aquaculture Incorporated sa Antipolo, makakahanap ka naman ng masasarap na mud crabs. So kadalasan kapag nag-crave tayo or gusto natin magluto ng ating paboritong alimango, sa palengke tayo magsusource or kadalasan dun sa mga suki natin na may relasyon sa mga fish ponds sa mga areas. Pero may pangatlo actually option. Eto, makikita natin yung mga alimango na pinalaki sa aquaculture setting. So, soft shell is, kuwan po ba ito? This might sound funny, pero species ba ito o stage? No, actually it's a stage ng crab. Okay. Kasi lahat ng crustaceans, crabs, shrimps, lobsters, lahat siya nag-undergo ng pagiging soft shell. Okay. Kasi they don't grow like mammals na nakikita mo lumalaki. Yes. For them to grow, kailangan sila lumabas doon sa old shell niya. Okay. So ito sir yung usual size ng Soft shell. We really have to deliver this frozen. Actually, blast frozen. Kasi, marami kasi hindi nakakaalam pag sinabing soft shell crab, siya yung nagpalit siya ng shell. Ngayon, ang problema, pag dineliver namin sa inyo na nagkapapalit niya lang ng shell, after mga 3 to 5 hours, magiging hard shell na ulit siya. Magsisimula na siyang tumigas. Pag ganito kasing system, ang tawag dito is clear water RAS or recirculating aquaculture system. Okay. So yung tubig nito, napaka-environmental friendly. Ikot lang ng ikot. Yes. So hindi kami nagdi-discharge ng mga ilog. As in totally wala kaming discharge. So nagdadagdag lang kami kasi nagbabawas due to evaporation, Yes. spillage.
So, tsaka yung mga customer namin natutuwa kasi yung crab na matatanggap nila nanggaling sa isang malinis na environment. Fortunate tayo, meron tayong 4 species ng crabs. Lahat yon nasa Pilipinas. Compared sa ibang Compared bansa. sa ibang bansa. Yung, for example, Malaysia, 2 o 3 lang meron sila. Ang Thailand, 2 lang. India, 2 lang. Tayo. Tayo 4. Ano-ano pong species yon, sir? Giant green crab o yung bulik. Familiar ako sa bulik. Yung pulahan na pinaka-aggressive. Okay. Tapos yung kulay brown, yun yung parang tawag natin dito is native. I see. Tapos merong violet. Ano po yung inaalagaan nyo dito specifically? Anong species po? Actually, karamihan dito is yung pulahan para sa softshell crab. Ayun yung pinaka-the best sa softshell crabs. Sa softshell Okay. crab. Kasi aggressive silang kumain eh. Apo. So mabilis silang tumaba. Then, yung bulik o yung giant green crab, tsaka yung kulay brown. Okay. So ito po yung sinasabi nyo kaninang classifications. Yes. Ano sir to? Bulik yan. Bulik ito kasi Yes, greenish green. yung kanya, no? Yes, green. So makikita natin, ayan, no? Ito po, Class A na ito, I would assume. Ang laki, Yes, ang ganda ng kanya. class A na po yan sir. Gaya ng isda at hipon, naglalaman ng alimango ng natural na umami flavor na nagdadala ng lalim sa kanilang lasa at may natural na tamis na maaaring magdagdag ng kaaya-ayang lasa sa mga lutuin. So, gaano po ba sila sa stress? Hindi naman po ba sila sensitive sa stress? Very sensitive ang crab sa stress. Okay. Oo. Ano-ano po yung magiging mga effects sa kanya? Madali silang mamatay. Okay. So, dapat very meticulous din po yung pag-aalaga sa kanila, Yes, pagtetend sa kanila, no? Oo. So, ito, sir, timbang nito, Nasa 800, sa halos 1 kilo na to. 888 grams. Ganda pa ng numero. Swerteng-swerte to. Pag inilawan yan, wala kayong makikitang line. So, ibig sabihin, buo yung laman niya. Opo. I see. So, ayun, magandang tip yun. Hindi ko po alam yun, ah. Yun. Tapos, isa pa, chef, pag ito, para malaman nyo kung mataba ang alimango, sa lalaki, pipindutin nyo itong mga part na to. Okay. Yun. Pag matigas yan, at hindi siya Ito, lumalaban, solid. mataba na yan. Kasi hindi lumalaban kasi hindi siya nasasaktan. Ay, hindi, ibig sabihin, hindi na siya hollow. Hindi na siya ampaw. Punong-puno na siya ng laman. Ayan, oh. So, Sir Jeff, ito na po yung part na kinuha natin, i-deliver natin. So, sinesecure lang natin yung kanyang mga claws, ano? Akin na to. Thank you, sir.